Isang magandang gabi po muli sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church ng Tamay, Bulacan. Ito po ang ating time in the Word. Tayo ay patuloy na napakasalamat sa Diyos sa Kanya pong dakilang biyaya, patuloy na pag-iingat at pagsusustento sa atin. At namput natin na anuman ang mga nagagawa natin sa pangalan ng Panginoon ay siya rin ang kumikilos sa atin para nasain at gawin ang mga bagay na ito, at lahat ng papuri ay sa Kanya lamang. At papasalamat po tayo sa Panginoon sa patuloy niya ring paggabay sa ating gawain, sa ating mga kapatiran. And last Sunday, by the grace of God, ay ganda-ganda ang ating attendance po sa church. So, and I would like to encourage other believers, meron pa rin lugar. Sunday, roughly almost 20 people ang nasa church. So meron pang at least mga 4 na bakante. Gusto niyo ho, kung sakali man na kayo po ay available and ay uubra sa mga pamantayan na binigay ng gobyerno, I would like to encourage for us to be here at church. Iba pa rin na tayo ay magkakasama, nakaka-worship at nakaka-fellowship ang mga kapatiran. So nawa ay tayo ay tulungan ng Panginoon sa mga bagay po na ito. At kung kayo po ay mga members ng ibang church, and I would like to encourage you to be faithful sa mga iglesia na kung saan kayo ay ilagay ng Panginoon, and to serve God in whatever capacity na kayo po ay may kakayahan, at maging encouragement sa mga kapatiran saan man po kayo nilagay ng Panginoon. Ilang mga announcements po muna and reminders, particularly para sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. At ang ating gawain sa Friday ay meron tayong time in the Word, and after that 7:10 p.m. meron tayong online prayer meeting, at inaasahan po ang mga kapatiran na maging present sa ating pulong panalangin po ngayon. And then yung ating gawain sa Sunday, pray po natin patuloy ang mga pangangaral ng salita ng Panginoon. Pray po natin ang mga gawain. Tawa ay patuloy na gamitin ng Diyos sa ikanatatag ng mga Kristiyano, sa kalalago ng kanyang iglesia, at gayon din sa ikaliligtas pa ng mga kaluluwa. Nais ko kayong encourage, mga kapatid, if you see na ito po mga gawain natin, even our time in the Word, ay maging blessing sa inyo po mga kaibigan, kamag-anakan, ay pwede nyo pong i-share ang ating live stream or host a watch party. Lord willing, ito po'y kanyang gamitin para po sa ikakalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. And I would like to also to encourage you, kung meron pong mga katanungan saan man ho ng mga kung meron pong mga katanungan saan man ho sa atin pong mga pag-aaral, be it in our Sunday school or our preaching or sa ating time in the Word, please to send me your questions, and sa biyaya ho ng Panginoon ay ating bibigyan katugunan ang mga tanong po na yan. Okay, so yun po muna ang atin po mga announcements, at yun po muna ang atin po mga reminders para sa ating mga kapatiran. Kung meron po may mga birthdays and anniversaries, let me know please. Ako yung nakikiusap. Gusto ko ho at kagalakan na mabati at maging ang buong iglesia ay malaman at mapuri ang Panginoon, salamatan ng Panginoon sa pagdiriwang ninyo. Hindi kami makikikain, bawal pa. Pero gusto lang namin na makigalak kasama ninyo. So if there be any birthdays or anniversaries, please let us know para ho ito po ay maging maayos po, at ito po ay mai-announce po natin at makigalak ho ang mga kapatiran po sa inyo. Okay, so those are our announcements at reminders. Ngayon po ay tayo po muna ay dadako sa isang panalangin bago po magsimula tayo sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Papasalamat po kami sa biyaya mo na tunay ay sa amin umabot at nagligtas. Namamangha kami, Panginoon. Totoo ang sinabi ni Pablo. Para sa mabuting tao ay maaaring merong kakaunti na magsubok, magbuwis ng buhay.
Pero Panginoon, ang iyong pag-ibig ay nahayag hindi para sa mabubuting tao, kundi sa aming mga makasalanan. Nahayag mo ang iyong pagmamahal, ibinigay mo yung bugtong na anak, siya ay namatay para sa aming makasalanan. O Panginoon, ang katotohanan ito ay sapat na magtulak sa amin sa libu-libong taon na paglilingkod. O tulungan mo kami na magkaroon ng mas malalim pa, mas malawak pa, mas malinaw pa na pagkaunawa sa katotohanan, sa dakilang katotohanan ng Ebanghelyo. Lord, ganun din po sa amin pong pinag-aaralan. Gamitin mo kami. Turuan mo kami ng napakadakilang ebanghelyong ito ay maihatid namin sa iba. O Panginoon, ikaw po ang gumawa sa amin. Amin din pong hinihingi kapatawaran sa anumang aming mga kasalanan. Pagkukulang. Meron sa mga ito, Panginoon, ay mga bagay na dapat ginawa, ngunit kinaligtaan o pinabayaan. Tawarin mo kami, Panginoon. Lord, lalo't higit sa kalagayan ito ng pandemya, na marami sa iyong mga anak, tila baga nasasanay na wala na ang pagtitipon. O Panginoon, mahabag ka po. Mahabag ka po. Ikaw po nawa ang patuloy na kumilos, mangusap, magpaalala. Ikaw po nawa, Panginoon, patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Kami patuloy na mahubog sa wangis ni Kristo. At sa sandaling ito ngayon ng aming pag-aaral, O Diyos, ang hinihiling, bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng liwanag. Hindi kami, Panginoon, para makitang mas marunong kaysa sa iba. Lord, ito ang iyong layunin, ito ang iyong kalooban, na kami lumalim pa at lumago pa. Ito'y magdulot sa amin, hindi para yumabang, kundi para lalong maging mapagkumbaba, mahubog sa kabanan. Tulungan mo kami ngayon. Tulungan mo rin po ang aming mga kapatiran, ando ng mga pangangailangan. Ang ilan ay nandoon ang matinding karamdaman. Bingapin mo po ang aming kapatid na si Brother Dave. Tulungan mo po siya. Bingapin mo rin po, Panginoon, ang gobyerno sa gitna ng pandemyang ito. Maging ang ibang mga bansa na nahando ng matinding mga problema. Lord, ang India, habag ka po. Habag ka. Maging sa mga misyonero sa lugar na yun. Habag ka po at tulungan mo po siya. Sa iyo namin nagkakatiwala ang lahat ng ito. Ikaw, O Diyos, na kayang gumawa ng higit sa aming hinihingi at inaakala. Sa iyong soberanong kamay, kami ay tumitiwala. Sa ngalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Okay, so tayo ho muna ay tumako sa atin hong mga pagre-review. And let me go to our slides. And this is our lesson, Evangelism, lesson number 12. To put a subtitle, ito yung ating ongoing study with regards and connection to evangelism about man's status as sinners. Ano ho? Ang kalagayan ng tao bilang makasalanan. So dako ho tayo sa ating review. Nakita natin na ang ang pangunahing trabaho ng church sa relasyon nito sa sanglibutan ay gumawa ng mga tagasunod ni Kristo. Hindi moral transformation o gawin lang mababait ang mga tao, hindi rin alleviation of poverty o alisin sa kahirapan ng mga tao, at hindi rin world peace ang unang misyon ng church. Ang misyon primary ng iglesia ng ating Panginoong Kristo ay gumawa ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. And the number one step sa bagay na ito is evangelism. Titingnan natin sa Biblia, particularly sa Bagong Tipan, ano ba ang konsepto ng pag-iebanghelyo? At ito yung ating working definition. Evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message to men and women as sinners with a view to their conversion under the mandate of the church. At ating hinihimay-himay ito.
Evangelism is the work of God. Instrumentality of Christians, centrality of the message, and ngayong gabi, Lord willing, tatapusin natin ito pang-apat, the sinner's status of the hearers. Ang ating tagapakinig, sino man ang ating babahagian ng ebanghelyo, ang kanyang spiritual na kalagayan ay siya'y isang makasalanan. And ano naman ngayon? At marami ho ng mga tao ay will readily admit, oo, makasalanan. Sorry, tao lang, hindi perfecto. Lahat naman nagkakasala. Pero kagaya nung ating mga nakaraang pag-aaral, we saw na ang pagiging makasalanan ng tao ay mas malalim pa kaysa dun sa mga kasalanang nagagawa nila araw-araw. Nagagawa natin araw-araw. So let's continue in this study. So, nakita natin sa ating review, evangelism is the work of God. Our evangelism, message, motive, and method must be theocentric. Nakasentro sa Panginoon, hindi nakasentro sa tao. Maraming mga gawain ngayon, ang sentro na ay ang tao. Ano ang gusto ng tao, yun ang ibibigay namin. Gusto ba yan ng rakrakan na tugtugan sa church? Ibibigay namin para pumasok kayo sa church. Pero nakakalimutan nila na sa dating sa church, ang binibigyan ng luwalhati at pagsamba ay hindi ang tao kung hindi ang Diyos. Hindi dapat kung anong musika ang gusto ng tao, kung hindi kung ano ang gusto ng Panginoon. Sabi ng Romans 11:36 at nakaka-capture nito yung truth. For of Him, galing sa Kanya, through Him, sa pamamagitan niya, and to Him, patungo sa Kanya. So the whole circle, from Him, through Him, and to Him, are all things to whom be glory forever. Amen. And sa konteksto nito, kapag pinag-aralan niyo ang book of Romans, from Romans 1 to Romans 11, ang context ito ay yung dakilang kaligtasan na pinlano at ginawa ng Diyos, and all of it, lahat ng ito ay gawa ng Panginoon at sa Kanya lamang ang luwalhati. Number 2, instrumentality of Christians. God ordinarily uses human agents. Gumagamit ang Diyos ng mga tao at ang pangunahin, larabi, ang pangunahin niyang ginagamit ay walang iba kung hindi ang mga Kristiyano. Ito ang pangunahing ginagamit ng Panginoon. At isa sa mga pinunto natin ay meron talagang puwang yung acting actual efforts sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Ginagamit tayo ng Diyos at ginagamit din ng Diyos yung effort natin. Kung paano natin mas ipepresenta ang ebanghelyo ng mas malinaw, kung paano natin ipapakita ito ng mas makakakumbinsi. Remember Paul sa Acts chapter 17, he was reasoning and opening and alleging, at lahat ng words na yon, andun yung effort niya para ipakita na ito ngang si Jesus na taga Nazareth ang Mesiyas. So may puwang, may lugar, at dapat ang Kristiyano ay lalo pang pinaglilinang o pinag-iinam ang ating kakayahan sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa iba. Kung ikaw ay isang mangangaral, dapat pag-inamin pa ang pangangaral ng salita ng Diyos, particularly sa atin hong lesson, ang pangangaral ng ebanghelyo. At isang magandang hamon ng mga unang mangangaral sa atin ay bawat pangangaral ng salita ng Diyos ay tuman ay linggo ng umaga o ng gabi o prayer meeting, ay hayaan at dapat na nahandoon ang presentasyon, kahit simple lang, kahit maiksi lang, andun yung panawagan sa pagsampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Number 3, the centrality of the message. Mayroong dalawang puntong mahalaga. The consistent message of the apostles and the early church is the person and work of Jesus Christ. That is the gospel. Again, read the New Testament. Ito ang consistent. Ang message na is hindi about religion, hindi about moral transformation, hindi about
miracles, hindi yun. Hindi yun. Ang pangunahin na mensahe at consistent na mensahe ay ang Ebanghelyo si Kristo. And to compromise the message of the gospel is to be an enemy of the gospel and to lead people to damnation. Kapag kinompromiso natin, hinayaan nating mapilipit, mahaluan, mabawasan ng ebanghelyo, ito ho ay maghahatid sa kapahamakan. So kung tayo ay Kristiyano, we must be, let me use the word experts pagdating sa gospel. Alam natin kung mayroon tayong marinig, ay we can identify sa biyaya ng Diyos kung ito ba'y pilipit o kompromisadong ebanghelyo. Again, marami ang ano na lang na pare-pareho lang yan. Well, no, marami talaga na may daladala ng hindi tunay na ebanghelyo. And I'm sad to say na even in masabi nating well-meaning evangelical churches, even Baptist churches, ay merong mga ilang kaparaanan ay nakukompromiso ang ebanghelyo, lalo na kung ipinapalit na yung methods at yung methods na ang power of God unto salvation and not the gospel. Number 4, the sinner status of the hearer. So nandito tayo, and I believe if this is not the third, this is the fourth time na atin hong bibigyang pansin ang bagay ho nito sapagkat ito ho ay mahalaga. At makikita ho natin sa bandang huli ng ating pag-aaral mamaya. Bakit ito mahalaga? Bakit natin binibigyan diin? O sige, makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. That's it. Well, madalas, karamihan ng mga soul-winning clinics, techniques ay doon na natatapos yung pagsasabing ang tao ay makasalanan pero hindi talaga nauunawaan kung ano ba ang ibig sabihin ng kalagayan, ng estado ng pagiging makasalanan ng tao. Note, our chief source about the true spiritual state of man is the scriptures only. Hindi kung ano yung ating experience, hindi yung ating view o palagay, kung hindi kung ano ang ni-reveal o sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa tao. Ano ba yung kanyang kalagayan? And isa sa mga nakita ho natin in relation sa kasalanan o pagiging makasalanan ng tao ay yung tinatawag na original or inherited sin. At the question is this, how did the sin of Adam affected us? Paano ba tayo naapektuhan ng kasalanan ni Adan? Una, we inherited guilt. May minana tayong guilt or pagiging makasalanan. Malinaw ito sa Romans 5 verse 18. Therefore, as by the offense of one, that is Adam, judgment came upon all men to condemnation. At itong judgment to all men presupposes a guilty status. So ito yung number 1, yung pagiging guilty. We are counted guilty. Yun yung ating estado. Whether we agree or not, whether we feel it or not, yun ang estado ng bawat mga henerasyon, lahat ng henerasyon na lumabas kay Eva at Adan. And that's tayong lahat. Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Romans 5 verse 19. So for us, by one man's disobedience, many were made sinners. So take note dito, made sinners. Hindi ito pumapatungkol doon sa kanilang mga ginawang kasalanan kaya sila naging makasalanan, kung hindi sila ay makasalanan. So dito ho ay it pertains to an imputed guilt, guilty status dahil sa minana nating kasalanan kay Eva at Adam. And not only that, we have an inherited corruption, sinful or fallen human nature. Minana natin ang likas ng pagiging makasalanan mula kay Adan dahil sa kanyang pagkakasala, dahil siya ang ating representante. Kung nyo naalala sa Psalm 51, sabi ni Haring David, ako'y pinaglihi sa kasalanan. Well, that's lahat ng tao, lahat tayo ay pinaglihi sa kasalanan. Sabi, having this sinful nature makes our disposition
inclined towards sin and evil. Ito yung pagiging likas natin na ito, na tayo ay makasalanan, yung very nature natin, it means na tayo ay predisposed o naka-inclined, nakahilig sa paggawa ng masama, sa paggawa ng kasalanan. So again, hindi tayo makasalanan dahil gumagawa tayo ng kasalanan. Kung hindi gumagawa tayo ng kasalanan dahil tayo ay makasalanan. Ang sabi ng Romans 8 verse 7, because the carnal mind, and that is the unsaved, is enmity against God. Take note of that word is, meaning presently, na yun yung kanyang kalagayan. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. And ito yung description. Paano nasabing in enmity? Ayaw magpasakop sa kautusan ng Diyos at hindi niya kaya. So the truth of man's sinful nature does not mean that all men are as bad as they could be. So the truth of man's corruption or total depravity, hindi ibig sabihin ang lahat ng tao ay kasing sama na ni Hitler. No. Ano ho? Meron pa rin tayo nakikitang kabutihan sa mga tao. Again, ang mga Pilipino ay sikat dyan. Kapag dumarating ang mga trahedya, lumalabas ang mga taong matulungin. Pero maging sa presensya ng mga nakikitang mga kabutihan na ito ng mga tao, hindi nito winawalang bisa ang katotohanan na ang tao ay makasalanan pa din. Ipakilala nyo ang pinakamabait, pinakamatulungin at pinakarelihiyosong tao. Ang sabi ng Biblia, siya pa rin ay patay sa kasalanan, patay at alipin. Yun yung likas ng bawat isang tao na nasa lahi ni Adan. Well, ano ang relasyon nito? Okay, again, ang lahat ng ito, anong relasyon nito sa gawain ng pag-ebanghelyo? Dahil ito yung ating paksa. How does it relate? Well, tingnan natin ang ilang mga bagay sa London Baptist Confession of Faith, pero balikan natin ito sa chapter 9, paragraph 3, with regards to man's free will. Ano ang sabi ng Baptist Confession of Faith ng 1689? Man, by his fall into a state of sin, has wholly lost all ability of will to any spiritual good accompanying salvation. So as a natural man, being altogether averse from that good and dead in sin, is not able by his own strength to convert himself or to prepare himself thereunto. Walang abilidad, no? Dahil ang tao ay nahulog sa kasalanan at lahat ng taong pinanganak ay makasalanan, walang abilidad at walang kagustuhan sa anumang mabuting bagay sa ikaliligtas. Ang natural man, ang unsaved man, ay hindi niya kaya sa kanyang sariling lakas na i-convert yung kanyang sarili, na ilapit yung kanyang sarili or sumampalataya kay Kristo or maghanda man lang patungo doon. So narito ang katotohanan ayon sa Biblia at makikita natin yung mga ilang talata. Babalikan po natin maya-maya lamang. Man as a sinner is totally unwilling and unable to do or to will any spiritual good unto salvation. Okay? Naging masikap po tayo maging precise. Ang pagiging makasalanan ng tao ay pinapakilala nito ang katotohanan na ang tao ay totally, buong buo, ayaw niya at hindi niya kaya na gawin o gustuhin ang anumang spiritual na mabuti, naging particular tayo, sa ikaliligtas. Again, ang daming mga unsaved nagsisimba linggo-linggo. Ang daming mga unsaved na maaaring seryoso sa pag-aaral sa Biblia. Ako na nagkakamali sa naalala ko ho, sabi ni James White, ang isang Mormon ay at least nagbibigay, kung hindi nagkakamali tanda, 2 hanggang 4 na oras araw-araw para mag-aral ng kanilang doktrina. Ang sipag! Pero again, alam natin na na makasalanan at
isang hindi ligtas. So, again, pag ang pinakasinesentruhan ho nito pagdating sa kaligtasan, sa mabuting maraming mga bagay, sa pagtulong sa kapwa, madaming gumagawa noon na hindi ligtas. Pero pagdating sa paglapit kay Kristo, pagsampalataya sa Ebanghelyo, ang tao sa dahil siya'y makasalanan ay ayaw niya at hindi niya kaya. At sa theology, ito yung tinatawag na total depravity o total inability. Hindi kaya. Radical depravity or corruption, pervasive depravity or pervasive corruption. Again, walang kwenta ang lahat ng ito kung hindi ito sang-ayon sa Biblia. Isang pamilyar na talata, Romans 3:11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Pamilyar yung Romans 3:10, for there, as it is written, there is none righteous, no, not one. At maraming mga Baptist, bihasa dito, walang matuwid, wala kahit isa. Well, i-take din natin yung same stance na yon sa verse 11. There is none that understand it. Meron ba? Meron bang nakakaunawa? Again, dito pa lang, pwede natin ibigay yung application na pag ikaw ay humayo at ibinigay natin ang ebanghelyo sa ibang tao, sa kanilang sarili, hindi nila mauunawaan. At yung kausap, sino man yun, ay hindi hinahanap ang Diyos. Ayaw sa Diyos. Now, niliwanag natin ito nakaraan. Yung hindi pagkaunawa, hindi ibig sabihin na pag binabahagi mong ebanghelyo ay parang alien language yung naririnig nila sa iyo. No. Maaaring cognitively ay maunawaan nila ito, pero hindi dumarating sa personal at malalim na pagkaunawa na lumulundo sa pananampalataya. Hindi kaya at ayaw. At hindi nila hinahanap ang Diyos. Maraming tao, hinahanap ang langit, pero hindi hinahanap ang Diyos. Again, ito ang testimonya ng Biblia sa kalagayan ng tao bilang makasalanan. John 6:44 and 6:45. Again, hindi na ho mas lilinaw pa o wala nang mas lilinaw pa sa statements ng ating Panginoong Kristo na lubos na nakakaalam sa espiritual na kalagayan ng makasalanang tao. At anong sabi ni Jesus? No man can come to me. Verse 65. No man can come to me. Meron daw ba? No man. At sa context ng John 6, that yung paglapit kay Kristo, it pertains to pananampalataya kay Kristo. Walang taong kayang sumampalataya kay Kristo sa ikaliligtas nila. No man can. 1 Corinthians 2 verse 14, but the natural man that is then saved receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Ito ang kalagayan ng isang taong hindi ligtas. Ito ang kalagayan ng mga taong kinakausap natin kapag binabahagi natin ng ebanghelyo, kapag pinapangaral natin ng ebanghelyo. Ang isang tao sa kanyang sarili, hindi niya tatanggapin, ayaw niya, kamangmangan ito sa kanya, at hindi niya kaya. Hindi kaya. So, ano ang punto ng lahat ng ito? The biblical witness about the sinner status of the hearers of the gospel is that they are unwilling and unable to come to Christ in faith unto salvation. So, narito po. Kung naalala nyo, ikinumpara natin sa medical analogy ang bagay na ito. Ano bang kalagayan ng pasyente? And you know what? Merong mga pasyente na kung lumarating sa kondisyon na nire-reject na ang gamot. Kapag pinainom ng gamot, ire-reject na ng katawan. Kapag sinaksakan ng gamot, ire-reject ng katawan. Maikukumpara natin ang kalagayan na yun dito sa katotohanan na nakita natin sa salita ng Diyos na siyang kalagayan ng bawat taong hindi pa ligtas. Ayaw at hindi kaya na lumapit kay Kristo. At kapag ganun na ang kondisyon, anong gagawin natin? At nakita ho natin mahalaga na alamin natin yung kondisyon. Mamaya nga ho sa ating aplikasyon.
ay ayokong pangunahan. So that is the biblical witness. Now, pumunta tayo sa ilang mga question because it will raise some questions at maaaring itong question na ito ay nasa likod na ng kaisipan ng mga nakikinig. At kung tayo ay Kristiyano at pinag-usapan ang tungkol sa bagay na ito, at lalo na sa topic ng election, ay hindi maiiwasan. Madalas, ay nabibring up ang issue na ito. Well, paano ang free will ng tao? Paano ang malayang pagpili ng tao? Ano ba ito? Okay? So, let us define. Hiniram ko ang definition ng Britannica.com. Free will in humans. The free will in humans is the power or capacity to choose among alternatives or to act in certain situations independently of natural, social, or divine restraints. So, narito ang ibig sabihin ng free will sa tao ay merong kapangyarihan o kapasidad. Ibig sabihin may kakayahang pumili among alternatives. At yung madalas na winawagayway na bandera ng maraming mga evangelicals ngayon, free will, free will. Kapag pinag-uusapan nga ang pagiging soberano ng Diyos, kapag pinag-uusapan ang pagpili o paghihirang ng Panginoon sa kaligtasan, iwawagayway nila ang bandera ng free will. At dito, pagdating sa katotohanan ng radical or total depravity, pambihira sa sinasabi mo, brother, parang hindi ko kayang piliin si Kristo, hindi kaya ng tao. Well, may free will ng tao. Ibig sabihin, may kapasidad siya na pumili. Just for us to have a better understanding, sa maraming mga tao, ang free will, ito ang itsura. Pwede kang pumili, hotdog ba o hamburger? Pipili ka ng isa. Coke ba o Pepsi? Pipili ka. Kaya mong pumili. Fruit or cake? Anong mimeriendahin mo? Kaya mo pumili. Red or blue? Anong pipiliin mong kulay? Lie or truth? Pipiliin mo ba ang kasinungalingan o pipiliin mo ba ang katotohanan? Kaya mong pumili. Help or not help? Tutulong nga ba o hindi ka tutulong? Ikaw ang magdedesisyon. Ikaw ang pipili. Sin or holiness? Ikaw ba ay gagawa ng kasalanan o magpupursige sa kabanalan? It's your choice. It's your choice. Believe Christ or reject Christ. It's your choice. Ikaw ang pipili. Now, kung ating aalalahanin yung ating nakita sa Biblia, yes, pagdating sa mga burger or hotdog, Coke or Pepsi, fruit or cake, dating sa mga bagay na yan, ang tao, ang lapat na tawag ho dyan sa theology ay may free agency. There's an exercise of choice and of will sa tao. Pero pagdating dito sa bandang baba, particularly sa pinakababa, pagdating sa pagsampalataya kay Kristo o hindi pagsampalataya kay Kristo, ang testimony ng Biblia, as we have seen, man in his natural condition will reject, tatanggihan si Kristo. Now, para mas maging maliwanag at mas maunawaan natin, let's go on. And again, sa mga tao, it's all up to man's choice according to his free will. Sabi ng Baptist Confession of Faith, chapter 6, paragraph 2, patungkol sa man's fall, our first parents, by this sin, fell from their original righteousness and communion with God, and we in them, whereby death came upon all becoming dead in sin and wholly defiled in all faculties and parts of soul and body. At mahalaga ang katotohanan na ito. At nandito yung genius ng Confession of Faith ng 1689 na yung mga detalye ito. Not all, pero napakaganda ng mga detalye ng Confession of Faith. Note, all of our faculties, lahat nating buong pagkatao, walang puwera, ay apektado ng kasalanan, walang hindi. Okay?
So, subukan ko ho. Ayaw ko hong ibigay, ayaw kong idikta lang sa inyo kung ano yung paniniwala ko sa ayon sa Biblia. Kung hindi, subukan ko ho sa biyaya ng Diyos, dalhin kayo. Tignan natin sa Biblia, ano bang sinasabi ng Bible at ano ba ang tamang pananampalataya. So, all of our faculties were affected by sin. Our body, katawan natin, apektado ng kasalanan. Our heart, ang puso natin, and by the way, ang puso sa Bible madalas ay hindi yung emosyon o hindi more on our thinking. Our mind, our inclination or disposition are all affected by sin. And by the way, kapag gumagawa ang desisyon ng tao, saan siya bumabase? Minsan gumagawa siya ng desisyon sa ngayon sa kalagayan ng kanyang katawan, laman ng kanyang puso, kanyang kaisipan, at maging ng kanyang disposisyon. So makikita natin, itong lahat ng pinagbabasihan natin ng paggawa ng desisyon ay apektado ng kasalanan. Let's look at the Bible. Romans 8:22, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Because of sin, apektado ng kasalanan, hindi lamang ang tao, kundi ang buong sansinukob, ang buong sannilikha, apektado ng kasalanan. Verse 23, and not only they, hindi lang ang creation ang apektado ng kasalanan, hindi lang sila, but ourselves also. Ang tao, and dito particular, maging ang Kristiyano, kahit saved na, ay meron pa ring apekto o epekto ng kasalanang nararanasan. Saan? Which have the first fruits of the Spirit. Again, Kristiyano nga, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit the redemption of our body. So binigyan din dito yung katawan. Hinihintay yung glorification ng katawan na ipinangako ng Panginoon. Why? Because our present body, yes, tayo ay ligtas na, tayo ay mga anak na ng Diyos, pero ang ating katawan ay apektado ng kasalanan. So, nahandyan at iba't ibang manifestation ito. We can even ultimately say that this pandemic is rooted from sin. We can ultimately say that. Biblically say that also. Nevertheless, gusto ko makita ko natin dito sa puntong ito, ang ating katawan ay apektado ng kasalanan. Number next, our heart. Again, familiar verse. Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So, ang puso ng tao, ang pagnanasa ng tao, and particularly, ang mas binibigyan din dito ay yung kaisipan ng tao ay apektado ng kasalanan. Our mind, Romans 8:7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So again, sa Bible, mind and heart is almost interchangeable. Hindi lang basta emotions, yung heart. But nakikita natin dito, ang tao, the carnal mind is in enmity against God. Our inclination, yung ating disposition, saan ba nakahilig? Again, mayroong mga theories, the theory of tabula rasa, the blank slate, na ang tao daw na pinanganak ay parang isang blankong papel, depende sa isusulat dyan, ang magiging pagkatao niya. Kung masama ang isusulat, magiging masamang tao. Kung puro mabuti, magiging mabuting tao. Well, that is unbiblical. And that is wrong, sapagkat malinaw sa Biblia ang tao, as we have said before, pinaglihi sa kasalanan. May minanang pagiging makasalanan, guilt and nature, parehong makasalanan sa taong ipinanganak. John 3 verse 19, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. Again, kung meron siguro isa sa napakalungkot na verse of Bible ay isa ito, na talagang maliwanag na sinabi ng Panginoon ang kalagayan ng tao. Man loved darkness rather than light. So, wag tayong mabigla
kapag nag-imbita tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, trabaho, sa kagustuhan natin na sila ay makapakinig ng salita ng Diyos, ay iniimbitahan natin sila. At in those ways ay mabilis na nakikita na men love darkness rather than light. Ito ang kalagayan ng tao. Ito ang disposisyon ng tao. So nakikita natin again, ang punto ay ito. Ang buong faculty, ang buong pagkatao ay apektado ng kasalanan. Walang hindi naapektuhan. Yung ating disposisyon, yung ating kalooban, pagnanasa, kaisipan, katawan, lahat ito apektado ng kasalanan. Ang tawag ng Bible dito ay pagiging alipin sa kasalanan or pagiging patay sa kasalanan. Ito ang kalagayan ng isang taong hindi ligtas. Siya ay alipin sa kasalanan o patay sa kasalanan or spiritually dead sa ibang mga lengguwahe. So Romans 6 verse 6, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So makikita natin dito, yung Kristiyano na, yung Kristiyano na, yung ligtas na, yung lumang pagkatao ay napako ng kasama ni Kristo. Pero ang gusto kong makita ko natin dito, yung hindi pa Kristiyano, ang sabi ni Pablo, henceforth we should not serve sin dahil Kristiyano ka na at mananampalataya ka na ni Kristo. Pero kung hindi ka pa mananampalataya ni Kristo, you serve sin. And by the way, that word serve, ang ibig sabihin is to be slaved or to be in bondage under sin. Alipin sa kasalanan. Alipin ng kasalanan. And by the way, sino ang susundin ng alipin? Saan susunod ang alipin? Again, hindi lang dahil nahandun yung spiritual bondage ng tao. Siya ay nakagapos. Hindi lang yun, siya ay patay sa kasalanan. Ang sabi ni Ephesians 2:1, and ye who were quickened, and you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins. Patay tayo sa ating pagsalansang at kasalanan. Wala nung itsura niyan. Bigyan ng detalye ni Pablo. Makikita kung paano ka lumalakad o kung paano ka nabubuhay. Ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. You're living a worldly life. Yung paraan ng paglakad. And in verse 3, among whom also we all had our conversation, even the religious, kasama dyan si Pablo, in time past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Ito yung larawan ng pagiging patay sa kasalanan. So, maliwanag ang Bible. Ang buong tao ay apektado ng kasalanan. Walang parte, walang anggulo, walang lugar na hindi apektado ng kasalanan. Ang tao ay patay at alipin ng kasalanan. At kung ito ang kalagayan ng tao, ano ang magiging kanyang mga pagdidesisyon? Man's will, ito ngayon yung punto, man's will is not free. It is under the bondage and the effects of sin. So dahil sa epekto ng kasalanan, ang tao ay magdidesisyon sang-ayon sa kanyang likas. Let me just use as an example ang Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, God cannot lie. Hindi siya malayang magsinungaling. Why? Because God by nature is righteous and holy. By the way, hindi kahinaan yung hindi niya pagsisinungaling. Pero siya ay, let me use this sense, this word, siya ay limitado sang-ayon sa kaniyang katangian. Okay, sana ho, makakuha niyo yun. Hindi ko sinasabi ang Diyos ay not infinite. Yan, tinatanggi yun. Pero kung merong pinakamalaya sa lahat, ang pinakamalaya ang Panginoon, pero ang Diyos ay hindi malayang magkasala dahil siya ay banal. And in that sense, gusto makita natin, ang tao ay may kalayaan, pero ang kanyang kalayaan ay hanggang dun lamang sa kanyang
nature at ang kanyang nature, siya ay anak ng pagsuway. Siya ay makasalanan. At doon siya kikilos at magdedesisyon. So pag ang taong makasalanan na inoferan mo ng ebanghelyo, he will exercise his will na nasa ilalim ng pagkaalipin sa kasalanan. And he loved darkness rather than light. Is foolishness unto him. He will not be subject to the law of God. Neither indeed can be. So ito ang kalagayan ng taong makasalanan na ating kinakausap. Again, under chapter 9, paragraph 3 ng Baptist Confession, patungkol sa man's free will, ang sabi, man by his fall into a state of sin has wholly lost all ability to will any goods, any spiritual good accompanying salvation. Please, again, naging very particular sila dito. Nakakagawa pa ba ng mabuti ang taong makasalanan? Yes. Nakakatulong ba sa kapwa? Opo. Nagsisimba ba yung iba? Yes. Pero accompanying salvation, ang malinaw na sinabi ng salita ng Diyos ay hindi kaya. Sabi nga ho ni Spurgeon, free will I have often heard of, but I have never seen it. Free will. Ang dalas kong naririnig ang free will, pero di pa ako nakakakita ng free will, sabi ni Spurgeon. I've always met with will and plenty of it, but it has either been led captive by sin or held in the blessed bonds of grace. Sabi ni Spurgeon, walang malayang will. It's either ito'y alipin ng kasalanan o hawak ng biyaya ng Panginoon. Walang malaya. Walang malaya. Well, ano ngayon ang question? Maaaring sabihin na, so sinagot natin, paano ang free will? Ito natin, ang free will ng taong makasalanan ay hindi talaga free. Ito'y alipin ng kasalanan. Patay sa kasalanan. And therefore, i-exercise yung will under that condition or status. Sa sabi ng Biblia, ayaw nila at hindi nila kaya. Pero ito pang isang sunod na tanong. Paano naman ako nakalapit kay Kristo? Pero Paul, kung iyaan ang kalagayan ng taong makasalanan, yan ang kalagayan ko bago ako sumampalataya kay Kristo, paano nangyari na ako ay sumampalataya kay Kristo? And magandang tanong po ito sapagkat, pero Paul, kung yan ang tao, kung yan ang kalagayan ng tao, actually dapat alisin natin yung word na kung, dahil ito yung sinasabi ng Biblia, dahil ito ang kalagayan ng tao, ano pang saysay ng pag-share ng gospel? Tatanggihan naman pala nila. Ano pang saysay ng pangangaral ng ebanghelyo? Hindi naman pala nila kayang sumampalataya. Well, may saysay. Sapagkat titinan natin yung ating sarili, may naliligtas. Brother Paul, yun nga yung tanong, bakit ako naligtas? Bakit tayo naligtas? Paanong may maliligtas kung yun ang kondisyon ng tao? At again, ang sagot ay wala sa tao. If I was dead and in bondage to sin, how come that I believe? Paano kung yaring ako'y sumampalataya? Is this not evidence of man's ability to believe? Yung aking pagsampalataya, hindi ba ito ebidensya na kaya ng tao? Well, again, dun sa ating isang point na sinabi kanina, ang ating basihan ay hindi ang ating experience or logic kung hindi ko anong sinasabi ng salita ng Diyos. And I hope na maliwanag na natin nakita na ang sabi ng salita ng Diyos, hindi kaya ng tao. Well, Brother Paul, kung hindi kaya ng tao, paano nangyari sa akin ito? Well, hindi nyo ba naaalala ang sabi ni Jesus, with men it is impossible, but not with God. Now, I know the context of that is different, pero in relation also to salvation, hindi kaya ng tao, pero kaya ng Diyos. And ang sagot dito is no. Is this not an evidence of man's ability to believe? Ito'y ebidensya ng kaya ng tao? No.
Ito ebidensya na kaya ng tao. Maliwanag ang sinabi ni Kristo, no man can come to me. Huwag nating kontrahin si Jesus. Pero salamat sa Diyos, meron siyang idinuktong. Except the Father which hath sent me, draw him. And again, hihingi ko ho ang inyong paumanhin. Kung nung nakaraan na sabi ko yata, yung word na draw dito ay parang wooing, para lang tinatawag o hinihikayat, no? The word draw dito, pag tinignan niyo ho, ibig sabihin ang larawan na pinipinta dito ay parang nag-iigib sa balon, hinahatak. Except the Father draws him. Ihahatakin ng Panginoon ang isang taong ayaw sa Diyos, ang isang taong patay sa kasalanan ay hahatakin ng Panginoon palapit kay Kristo. So sa verse 44, kung ang tanong mo, paano nangyaring ako ay lumapit kay Kristo? Well, narito ang sagot, dahil inilapit ka ng Ama. Maliwanag ang Biblia, hindi kaya ng tao, so wala sa tao ang sagot ay nasa Diyos. Verse 65, then he said, therefore said I unto you, that no man can come to me. Again, this is Jesus' theology. Kung ang theology mo ay kaya ng tao, then you're in contradiction kay Jesus. Pero salamat sa Panginoon, nagbigay pa rin ng exemption, except it were given unto him of my Father. Walang kayang lumapit sa akin, again, sa context that yung paglapit ay pagsampalataya kay Kristo, walang kayang sumampalataya kay Kristo, libang ibigay ito sa kanya ng Ama. Libang ibigay sa kanya ng Ama. Ano yung ibibigay? Well, yung paglapit. Ano yung paglapit? Pagsampalataya. Even our faith. Kung tayo ngayon ay Kristiyano sa biyaya ng Panginoon, mananampalataya ng Ebanghelyo, even that very faith ay ibinigay ng Diyos. Hindi natin kayang lumapit, siya ang naghila sa atin, hindi natin kayang sumampalataya, siya ang nagbigay ng pananampalataya sa atin. Kaya tayo lumapit, kaya tayo sumampalataya, kaya tayo naligtas. Again, ang Diyos ang kumilos. Ang Diyos ang gumawa. So kung ang question is, how did I come to faith in Christ? Ito ba'y nagpapakita ng kakayahan ng tao? No. Ang sagot, God, by His sovereign mercy and grace, effectually called you and enabled you by the regeneration of the Holy Spirit to come to Christ or believe in Christ to be saved. Ang Diyos sa kanyang soberanong habag at biyaya ay epektibong tinawag ka at binigyan ka ng kakayahan sa pamamagitan ng kapanganakang muli ng banal na Espiritu upang ikaw ay lumapit kay Kristo o sumampalataya kay Kristo sa ikaliligtas. So hindi kaya ng tao. Pero ano nangyari? Ang Diyos ang gumawa. Kanina, binasa ho natin sa Ephesians chapter 2, verse 1, 2, 3, ang pagiging patay sa kasalanan ng tao. Pero I would like to encourage you to read verse 4. But God, who is rich in His mercy. Again, ang sagot, hindi ang tao makasalanan ang lumapit sa Diyos, kundi ang ang Diyos na banal, na kamapangyarihan at mahabagin, ang siyang umabot sa tao makasalanan. So bakit tayo nalapit kay Kristo? Bakit tayo sumampalataya kay Kristo? Hindi dahil kaya ng tao, hindi dahil gusto ng tao, kundi dahil kumilos ang Diyos. At gusto ko lang liwanagin, dun sa word na draw, hinila, hindi ibig sabihin na ayaw mo, tas hinila kang palapit kay Kristo. Maliwanag dito, He made you able. Ginawang kaya. If I may add, made willing. Ang Diyos ang kumilos para gustuhin ng tao si Kristo. Again, galing pa rin sa Diyos. Tingnan natin ang sabi, at isa sa mga pinaka gusto kong talata na nagpapakita ng katotohanan ito ay yung example ng conversion ni Lydia sa Acts 16 verse 13. Sabi, and on the Sabbath we went out of the city by a riverside
when prayer was wont to be made, and when we sat and spake unto the women which resorted thither. Verse 14. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us. So ito ang konteksto, napunta sila sa lugar na yon at Sabbath, at usually nagpupunta si Paul sa synagogue, pero walang synagogue, that means walang sapat na mga ama ng tahanan, kasi kailangan, kalimutan ko na naman yung bilang, kung hindi 12, 13 ama ng tahanan para makapagbuo ng synagogue. So kung walang synagogue, karamihan ay nagpupunta sa riverside at doon pumunta sila Pablo, at nakita nga natin dito, puro kababaihan, women which resorted thither. So walang mga kalalakihan, therefore walang synagogue. Pagdating sa verse 14, at merong isang babae, it is assumed na siya ay Hudyo. Why? Because she is a worshipper of God. Either siya ay hentil na proselyte or siya ay Hudyo na sumasamba sa Diyos ng Israel. At ano nangyari? Nangaral sila Pablo. They heard us, at ang sabi ng salita ng Diyos, whose heart? Kaninong puso? Kay Lydia. The Lord opened. Lydia did not open her heart to the Lord. And again, napakadalas sa papakinggan sa mga evangelism, sa mga evangelistic preaching, sa mga soul winning, buksan mo ang iyong puso at tanggapin mo si Kristo. Well, that's an unbiblical call sa isang tao. Ang call ng Biblia, magsisika at sumampalataya. Pero ang pagbubukas ng puso, ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang nagbukas ng puso kay Lydia. At ano ang naging resulta ng pagbubukas ng puso ng Diyos sa taong ito? That she attended unto the things which were spoken of Paul. At kung pag tinuloy niyo yung basa, nakikita that she got converted. Ang ibig sabihin nito, siya ay she attended, that is, siya ay nagbigay ng pakinig at sumampalataya sa mga pinangaral ni Pablo. Yun yung implikasyon. Pero paano nangyari yun? Sa pamamagitan ng pagbubukas ng puso. Hindi ni Lydia. Binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia. Dahil kung hindi, si Lydia ay magiging katulad lang din ng maraming mga Hudyo na napakinggan ng pangangaral pero hindi sumampalataya. At marami nun. Pero marami din tayong mababasa sa Biblia na napakinggan ng pangangaral at sumampalataya. Sino ang gumawa? Ang sabi ni Jesus, hindi kaya ng tao. Maliwanag sa turo ng Biblia, ang Diyos ang kumilos. So if you ask the question, paano ka sumampalataya? Dahil nilapit ka ng Diyos. Dahil binigay ng Diyos ang pananampalataya. Dahil binuksan ng Diyos ang iyong puso, ang ating puso. As we have said, maging ang ating pananampalataya ay bigay ng Diyos. Philippians 1:29, for unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. So maliwanag dito, binigay ng Diyos maging yung pananampalataya, kaloob ng Diyos. So kung tayo ay mananampalataya ngayon ni Kristo, we were made willing, ginawa tayong able at gusto sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos sa ating mga puso at pagbibigay niya ng pananampalataya. John 6:65, and He said, therefore said I unto you, that no man can come to me except it were given unto him of my Father. So that is the answer. Paano nangyari na ikaw ay sumampalataya? Ang Diyos ang kumilos. And that's also the answer. Ba't pa tayo magsosoul winning kung ayaw naman nila at hindi nila kaya na lumapit kay Kristo? Ang sagot dyan, dahil ang Diyos ay kumikilos. Ito ang ating pag-asa. So again, application. We must recognize the true spiritual state of the people to whom we will be presenting the gospel. They are unwilling and unable. And yes, magbibigay ito ng biblical na kasagutan sa mga yes, may mga kapatiran lumalapit sa akin, Brother Paul, but ayaw nila. Ayaw nilang sumampalataya kay Kristo. Ayaw nilang kilalanin ng ebanghelyo. Yun yung kanilang kalagayan. Pero kapatid, wag tayong magulat doon
Pero wag din naman tayong mawala ng pag-asa doon, sapagkat makikita natin, as we have seen, ang Diyos ay kumikilos. At isa sa mga importanteng aplikasyon ay ito. Man's cheap tricks and manipulative means are futile because of the sinner's condition. Yung mga cheap tricks para pagdesisyonin ang tao, yung mga manipulative means para mapasunod ang tao sa isang dinidiktang panalangin are futile. Walang magagawa. Hindi kaya. Dahil sa tunay na kalagayan ng taong makasalan. Unwilling and unable. Yes, maaaring willing silang sumunod sa isang diniktang panalangin. Pero hindi nila kayang sumampalataya kay Kristo. Now, am I saying, listen carefully po, hindi ko sinasabi na sa lahat ng mga sumunod sa sinner's prayer ay walang ligtas. No, I'm not saying that. I myself got saved dun sa konteksto na yun. Pero I will quote Paul Washer. Sabi niya, not because of sinner's prayer, but in spite of. As long as the gospel is clearly preached, habang nandun ang ebanghelyo, pwede magligtas ang Panginoon. Again, the power of God unto salvation is the gospel. Praise God, and we rejoice na napapangaral ang ebanghelyo. But sad to say, marami ang binibigyan ng assurance na sila'y Kristiyano at hindi pupunta sa impyerno dahil sumunod sa panalangin. Na manipula sila at napilit sila, so on and so forth. And I'm not saying na walang naliligtas. What I'm saying ay maraming malaki ang kadelikaduhan ng panganib na maraming hindi tunay na ligtas. Pero sumunod sa panalangin, sinibilang nilang naligtas. So let us be very careful. Dahil sa kalagayan ng tao, hindi po din biogesic. Kaya yun sa hipag ko, sumakit ang ulo niya, pero hindi kaya ng biogesic. Chip yun. Kailangan niya ng daang libong operasyon dahil may matindi siyang kalagayan. Again, let's go sa kalagayan ng tao pag ikaw'y makasalan. Hindi kaya ng chip tricks ng tao. Manipulative means ng tao. No. Desperado nating kailangan ng pagkilos ng Diyos. Our hope is in God, not in our methods. Our hope is in God, not in our methods. So when we go out soul winning, as I've said, desperado natin kailangan ng pagkilos ng Diyos. Hindi ko kaya, hindi kaya ng taong kakausapin ko. Libang kumilos ang Diyos, walang maliligtas. Pero on the other side, kapag kumilos ang Diyos, kahit yung taong kala mo imposibleng maligtas, binuksan ng Diyos ang kanyang puso, purihin ang Panginoon. Sa kanya lang lahat ng papuri. We must hope in God, who alone can open the heart and quicken the dead in sin. Kailangan nating umasa lamang sa Diyos. Siya lamang nakapagbubukas ng puso at nagbubuhay muli sa mga patay sa kasalanan. So again, sa Diyos ang ating sentro. In our evangelism, all glory belongs to God alone. It's the work of God. Therefore, all glory belongs to God. Yes, ang Diyos ay gumagamit ng mga mangangaral, ng mga naghahayag ng ebanghelyo. Gumagamit siya ng tao, gumagamit siya ng mga Kristiyano. Pero that's the word, gumagamit siya. At siya pa rin dapat ang pumilos. At libang siyang pumilos, walang mangyayari. So tayo ay titiwala, tayo ay aasa sa Diyos na nagliligtas. Bakit? Dahil yung ating kakausapin, ayaw niya. Sa kanyang sarili, hindi niya kaya. Kailangan niya ang biyaya, habag at pagkilos ng Diyos. At kung sa biyaya ng Diyos may naliligtas sa ating ministeryo,
Hindi praise me. Hindi praise the Lord dahil ang Diyos ang gumawa. So the sinner status of the hearer, ang ating kausap, ang ating binabahagian o pinapangaralan ng Ebanghelyo ay isang makasalanan, may minanang kasalanan, may likas na makasalanan, ayaw at hindi kaya na lumapit kay Kristo. Therefore, habang hinahayag natin ang Ebanghelyo, nakatingin tayo sa Diyos na pwedeng gumawa sa mga tao na ating binabahagian. Lahat ng papuri ay uuwi sa pangalan ng Diyos tama. So muli ho mga kapatid, kung meron hong mga tanong, meron mga malabo, please let me know. At ma-appreciate ko po yun sa biyaya na Diyos sasagutin po natin. God bless po. Magandang gabi. Palain at na mapatuloy tayong gamitin ng Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa gawain namin ngayong gabi. Salamat po sa pagtuturo mo, sa biyaya mo. Tulungan mo po at patawarin ang kakulangan ng iyong lingkod. Nawa o Diyos, gamitin mo pong patuloy ang iyong mga salita, maging basihan ng aming pananampalataya, maging ng aming pag-asa sa gawain ito ng paghahayag ng Ebanghelyo. Nawa kami ay lalo pang maging matapang, lalo pang magpursige. Dahil Panginoon, alam namin na nakadepende sa iyo. At Panginoon, ikaw ang nagsabi, kami humayo at gawing mga alagad mo ang maraming mga nasyon. At pinangako mo na ikaw ay kasama namin lagi sa paggawa ng bagay na ito. Panginoon, anong comfort ito? Nawa ito'y lalong magbigay sa amin ng apoy, sipag, lalo't higit na pagluluwalhati sa iyong pangalan sa kaligtasan. Ikaw po mag-ingat sa amin, gamitin mong patuloy ang mga katotohanan ito upang lalo kaming banalin, ilapit kay Kristo, maging masipag sa gawaing mabuti, maging masipag sa paghahayag ng Ebanghelyo. Sila lamang lahat ng papuri. Dalangin na ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Muli po, maraming salamat sa bawat isa. Ingat po tayong lagi. Lord willing, see you on Friday sa ating time in the Word and also prayer meeting this coming Friday. God bless po.